Kasunduan sa internet connectivity, clean energy, healthcare at iba pa nilagdaan sa pagbisita ni PBBM sa US. Ang detalye mula kay Kapar Creslin Catarong. Kapar Creslin. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa 5 pangunahing kasunduan sa pagitan ng mga pribadong sektor mula sa Pilipinas at US. Ito ay sa sideline ng kanyang pagdalo sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting at mga kaugnay na aktibidad sa San Francisco, California. Ang mga dokumentong iprenesenta ay kinabibilangan ng kasunduan sa pagitan ng AC Health at Varian kung saan magbabahagi sila ng kadalubhasaan sa pagpapatakbo ng Specialty Oncology Hospital, mga klinika at mga parmasya. Nilalayo nitong matiyak ang isang mahusay na paraan ng paghahatid ng mga serbisyo sa mga pasyente at gawing mas accessible ang pangangalaga sa cancer sa mga pasyenteng Pilipino. Sumang-ayon din ang Lloyd Laboratories at Divgen Pharmaceuticals na magtulungan sa paghahain ng abbreviated new drug applications at sa marketing ng magkasanib na developed pharmaceutical products sa loob ng Estados Unidos. Isang pamumuhunan na hanggang $20 million ang gagawin din ng Lloyd Laboratories para sa pagtatatag at pagpapatakbo ng unang US Food and Drug Administration approved manufacturing facility sa Pilipinas. Bukod dito, ang mga kinatawa ng Ultra-Safe Nuclear Cooperation ay lumagda din sa isang kasunduan sa Meralco sa pagsasagawa ng isang pre-feasibility study para sa potensyal na deployment ng micro-modular reactors. Ito ay upang ipatupad ang Sustainable Energy Agenda at magbigay ng abot-kaya at maasahang pag-access sa enerhiya, lalo na sa underserved and off-grid areas para sa economic empowerment. Nilagdaan din ang isang kasunduan sa pagitan ng Orbits at Astranis para sa deployment ng unang 2 internet satellite na nakatuon sa Pilipinas. Ang kasunduan ay inaasahang bubuo ng $400 million na halaga ng pamumuhunan sa susunod na 8 taon sa pamamagitan ng mga micro-geosatellite. Dagdag pa rito, dilagdaan din ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng DOST at ACMA Incorporated para bumuo ng high-resolution weather forecasting system para sa Pilipinas gamit ang AI technology. Kaugnay dito, inihayag ni Pangulong Marcos na lahat ng nabanggit na nilagdaang kasunduan ay gaganap ng mahalagang papel sa usapin ng climate resiliency, internet connectivity, clean energy, pharmaceutical manufacturing at healthcare system. What we have witnessed today will bring us closer to our vision of a more prosperous and sustainable Philippines. We are committed to providing the necessary resources to ensure the success of these partnerships. I look forward to the realization of these plans and the benefits it will bring to our countries. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News. Samantala, mataas opisyal ng PNP na nabigyan ng promotion. Ang detalye mula kay Kapar Bernard Fuller. Kapar Bernard. Formal na minugpa ang mga bagong promote na opisyal ng Philippine National Police. Pinunahan ni PNP Chief Police General Benjamin Acosta Jr. ang downing of rank ceremony sa Camp Crame, Quezon City. Isa ng ganap na 3-star general si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta, Chief Directorial Staff ng PNP. Habang lumapag na rin ang ikalawang estrella sa balikat ni Police Major General Jose Melesio Nartates Jr., Regional Director ng NCRPO. Maliban sa kanila, ilang pang opisyal ang umangat sa pagiging Police Major General at Police Brigadier General. Sa mensahe ni Acosta, inihayag nito na nauunawaan niya ang pagkadismaya ng opisyal sa matagal na paghihintay sa kanilang promosyon, ngunit hinimok na pagtuunan ng pansin ang hinaharap. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at Service. Dagdag pang balita, Volunteers Against Crime and Corruption, ikinabahalang sunod-sunod na insidente ng pagpatay sa bansa. Ang detalye mula kay kapartner Tim Cruz. Kapartner Tim. Nagpahayag ng pagkabahala ang Volunteers Against Crime and Corruption sa sunod-sunod na insidente ng pagpatay sa bansa. Sa panayam ng SMNI News kay VACC Chairman Arsenio Boy Evangelista, tila aniya wala ng takot ang mga kriminal ngayon. Tila ata nawala na yung fear factor again, Fear factor. Isang elemento na nakaka-influence, sa ganap na pangyayari, lalo na yung sa crime against person, nakikita din natin, Bago pa nga ito, months ago, weeks ago, nakita natin, masyadong yung violence with impunity nangyayari, Katulad nung broadcaster na nakita natin din na binarel, inaagaw pa ata yung kwintas,
and yung mga series of similar cases na nakita natin, wala talaga yung fear factor. Ilan sa nakikitang dahilan ng VACC kung bakit hindi natatakot ang mga kriminal? Hindi nare-resolve yung mga ganitong cases kung minsan may napapailan ng kaso, mga persons of interest, pero walang yung kasiguraduhan ng conviction at yung makulong, yung certainty of arrest and conviction. So ito siguro mga major factors kung bakit nagtutuloy ito. Pinakabago aniya ng kaso ng pamamaril ay ang nangyari sa isang public bus na biyaheng Maynila kung saan dalawang individual ang walang awang pinatay. Giit pa ni Evangelista, tila hindi alintana ng mga suspect kung mayroon pang ibang madadamay sa kanilang target. Dahil dito, tanong ni Evangelista, safe pa ba tayo? At ano ba ang measures na ginagawa ng national government at ng law enforcement agencies para ma-address itong mga ganitong kaso? Sa huli naniniwala si Evangelista na malaking bagay ang pagkakaroon ng matapang na mensahe mula sa pamahalaan laban sa mga kriminal tulad noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Messaging is so important kasi pag walang strong message, walang fear factor yung climate of fear nawawala. So, alika, gawin na natin to, lumalakas ang loob, yung crime against person. Kasi nga, ang katwiran nila, hindi naman malulusutan natin to, wala pa mga bihirang-bihira, yung mga insidente na merong pag-aresto, pinailan ng kaso, at kaya continuous itong ganito. Well, siguro we would say yung mga evildoers, would-be committers ng ganitong krimen, hindi sila nadideter, walang deterrent. And ang bottom line nito, na-claim nila ulit yung kalye, yung streets ng Metro Manila and region-wide, even sa mga geographically isolated areas. Continuous to itong mga nababalitaan natin. Kaya, nakakalungkot talaga. Parang yung public peace and order, bumaba na, tumaas. Yung peace and order, medyo nag-fail. Siguro it's about time the President, which is the executive, si BBM, should be visible in addressing these similar cases. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat, ito si Tim Cruz, SMNI News. Sunshine, At para sa uling balitang national, hindi kinabahala ni dating Pangulong Duterte ang posibilidad na tutulong si dating Senator Laila De Lima sa investigasyon ng ICC para sa drug war. Ang detalye mula kay Kapartner Margot Gonzales. Kapartner Margot. Hiyag ni Atty. Bonnie Tacardon, ang abogado ni dating Senadora Laila De Lima, na ngayong pansamantala itong nakalaya ay maaring magkaroon ng interes si De Lima na ipagpatuloy ngayon ang kanyang advokasya na may kinalaman sa human rights. Isa na rito ang posibleng pakikipagtulungan nito sa ICC investigation pagdating sa war on drugs ng bansa noong panahon ng Duterte administration. She will continue her advocacy on the rule of law, human rights, and democracy, truth and justice, She will be interested just in case the ICC will come in. Pero ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman apektado. Hinawan pa nga nitong dating senadora na sumama na sa ICC. Kung dito yung sa ICC, magsama-sama na kayo ng ICC, Iha. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may babala naman. Anya hindi maaring dumiretso sa ICC si De Lima para sa binabalak nitong investigasyon. Sadang kalihim, ang anumang reklamo o usapin na may kinalaman sa paglabag sa batas sa Pilipinas ay dapat idaan sa Department of Justice. Mas malinaw pa sa sikat ng araw. Pag meron silang reklamo na naaayon sa pag-violate ng batas ng Republika ng Pilipinas, kinakailangan dyan sa Department of Justice nila dalhin. Hindi nila pwedeng sarilihin ang katungkulang ito, sabagat naririto po kami sa araw-araw na ginawa ng Diyos at nakikipag-usap sa lahat at ginagampanan na aming katungkulan. Pag ito po ay kanilang ipinilit, ay meron tayong problema
sapagkat dapat nakikipag-usap sila sa kinauukulan. Ang kinauukulan po dyan, Department of Justice. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Market Gonzales, SMNI News. International News Blast. Sa ating balita international, German business nanatiling satisfied magnegosyo sa Pilipinas. Ang detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Nakikita ang German-Philippine Chamber of Commerce and Industry o GPCCI na potensyal ang Pilipinas sa larangan ng sales and marketing services at research and development. Sa survey ayon kay GPCCI President Stefan Kim, satisfied pa rin ng 50% sa German business ang kanilang output sa Pilipinas. Kinakailangan ayon sa GPCCI na tutukan ang kakulangan sa skilled workers at presyo ng bilihin sa bansa dahil maaari makakapekto ito sa mga negosyo. Ngayon, hinihikayat ng GPCCI ang pamahalaan na bumuo ng mga estratehiya at polisiya na makatutulong mapaunlad ang skills development tungo mas maraming employment opportunities sa mga Pilipino. Para sa Diyos na Pilipinas, Kumahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Servisyo.